So ito kasi yung panahon na breed namin to, naglabas kagad ng super set winner. Kaya kung maalala nyo, wala pa tayong pangalawang lock sa taas. Dahil nanalo kami ng super set, pinatayo namin yung north lock namin. So ito yung naglabas ng super set winner namin. So 3 beses ko siyang kinarera, pasok siya lagi sa meron siyang top 2, top 3, tsaka top 5. Magkakaroon kayo ng trial and error kasi hanapan nyo pa ng kapares yan eh. So kung mali yung kapares nyo, hindi maganda yung nilalabas, o ikot lang, bigyan nyo ng panahon mga isa. Yon, magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang One Arturo Vlogs. And for today's video, nandito tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite. At may nabisita ulit tayong magaling na pigeon puncher. Siyempre, businessman din. Ayan, yung kanyang mga rinda. Siguro kilala nyo na siya. So yun, gusto nyo makita. Tara, simulan na natin to. Let's go. Hello mga kalapatis, ako nga pala si Alan Barton ng Alarcon Lock. Nandito kayo ngayon sa aking Alarcon Lock TV, Lazada Shopee Store. Makikita nyo mga paninda natin. Ito mga kaibon, oh. Kompleto dito. I-PM nyo lang siya. So yun, sir, pwedeng may pasyal mo kami sa lot mo. Tara, arat na! Ayun, tara, let's go! So ito guys, tara, mag-lock visit si Brother One Arturo Vlog sa atin. Punta muna tayo dito sa ating breeder section. Ayan, kikilatisin natin yung kanyang mga breeder. So ito, patapos na tayo ng breed, kaya butas-butas na yung mga na yan. May mga ilan-ilan na lang ng mga inakay dyan. Ito. May ilan lahat tong breeder mo, sir? Siguro sa para ako, kung per piraso yan, nasa 150. Ang dami. Oo, kung per piraso yung iba kasi galing sa pagka-inakay, hindi pa nagagamit yun. Tapos sa babae naman, nasa 100. Ayan, nagbawas pa tayo nun. So, akit tayo guys. Hindi mahilig si sir sa ibon. Ito naman yung mga babae natin. Nakaiwala yun. Yung mga babae. Producer ng second overall champion ko. Ay, suto. So ito yung... Hindi, nakakuha ka sa kanila, sir, ng gift bird. Ito. Mismong itong Black Eagle na to is gift bird sa atin ng Bio Research. Kaya meron na itong produce sa atin. First overall kagad to ng fan race. Sa Pasig nilipad. Ayan. So ito, Black Eagle din to guys. Ayan. Ito naman, nabili ko. Personal banded ng Bio Research to. Pasok tayo rito sa loob. Ang ganda ng design nung... Ikaw na nag-design nito, sir, yung breederan mo. Oo, yan. Ito kasi nakita ko kay Reggie Cruz, naka-elevate yung niya, yung kanyang kulungan. Tapos sa baba, naka-tiles para at least madaling linisan. Pwede mo siyang basahin. Pag lumambot na, wawalisan mo na lang tuloy-tuloy sa drainage. Ganon din kay Idol X Machina. Siyempre, mga idol nating tirador, dapat kuha tayo ng mga tips doon. Yan, mga idol Reggie Cruz yung mga style ng mga breeding natin. Ayan, sir, pwedeng maipakita mo sa amin yung producer mo dito ng mga breeder mo. Ng mga winner. Bali, ito mismong ibon na to, galing kay Idol Marvin Padasas. First overall ng pan race to. Itong si Viberman kung tawagin ko. So, naglabas ito ng MMFC champion. So, may nagpasingsing sa atin. Mas nauna pa silang manalo sa atin, mga kalapatids, Ayan. Anong bloodline nan, sir? Ito, bali Viberman, yung babae. Tapos yung barako naman na pares, Debrien. So, Debrien, Viberman. Malay niyo, sir, sa susunod naman ikaw naman ang bigyan ng champion ng breeder na yan. Tapos ito pa, meron din tayo ditong isang matindi rin. Meron din, nagpasingsing sa atin. Tapos ginamit niya yung pasingsing sa atin as breeder. Naglabas kagad ng Tacloban, 5th place, first overall champion din. Buoy, so. Naman. Kaya nga, nauna pa sila mag-champion sa akin. Saan club yan, sir? Sa Bataan. Ayan. So, kung alimutan pala yung pangalan, pero nag-update sila sa atin pagka, yun nga, may mga sinaswerte sila, tumatama sila. Ito naman yung, yung nag-produce sa kanya, Peter C. Bloodline ni Brother Boyga. Ayan. So, gift bird sa akin to. Tapos yung mga painakay nito, parang pasingsing sila sa akin. At yun nga, sinuwerte sila kagad to. Sa'yo, sir, kamusta naman yung mga naging anak nan? Yung sa akin, meron akong anak din ito, super set winner. Allen Clacker. So, tapos yung, yung pinaka karera na yun, kung naalala nyo, naputol yung karera. Kaya natapos na yung race, maraming nag-super set, kaya hindi gano'ng malaki yung premyo. Pero okay pa din kasi super set winner siya. Oo nga naman. Saan yung, sir? Sa north or sa south? South. Hanggang Allen Samar. Ito na naman, isa nating
sprint race champion, si 27. Ang bloodline nito, Woodsen cross Andre Russell. So, 3 beses ko siyang kinarera, pasok siya lagi sa ano. Meron siyang top 2, top 3, tsaka top 5. Puro sprint yung laban nito. Medyo malaking ibon, babae siya. Ang problema lang nito, dapat lagi siyang first. Kaso ang ilap niya sobra. Pag nagpakita ko sa kanya, lumilipad siya kagad, kaya hindi nakuha yung first. Pero lagi siyang breakaway. Ang tagal na ng ibon bago masundan ng pangalawa. Kaya hindi pa para sa atin kasi kulang pa tayo sa training ng mga panahon na yun. Kulang pa tayo sa parang technique para mapapasok yung mga ibon natin na mabilis. Pero yung ibon na to is sobrang bilis talaga. Breakaway lagi. Matuuli na ibon to. Sayang lang, mga attitude. Oo. At saka tingin ko, baguhan pa lang din ako nag-iibon nun. Kaya siguro hindi ko pa siya kayang i-motivate ng maayos. Tsaka yun nga, unlike before na ngayon na madali na tayo papasok ng ibon. Kasi marunong tayo magpakain ng tama. Dati kasi sobra-sobra pakain natin eh. Dapat pala konti-konti lang pagka may laban. Pero ikaw pala, Sir Alan, anong taon po nag-start sa pagkakalapati? Bali 2018, namili ako ng ibon sa Arangke. Yan yung pinakasimula ko katulad ng iba nating kasama sa pagkakalapati. Sa Arangke din sila. So mag-asawa kami, napadaan kami sa Arangke. Siyempre dahil bata pa lang ako, may ako magkalapati. Napadaan kami at sinigurado ko makakabili ako ng kalapati kasi nga kahit wala pa akong kulungan, nandito na rin naman tayo, bili na tayo ng kalapati. Tigwa 150 lang yung nabili ko nun. Bali 6 na piraso. Doon sa 6 na piraso, nilabang ko lahat. Ang dumulo doon, 2. Boy, Kaso so, walang sing-sing. Kumbaga, maikarga lang, babayad ka hanggang dulo. Siguro last 2 laps, bago nawala. Kumbaga, kung di ako nagkakamali, sa matlog nawala eh. Pero sayang, pero ganoon talaga. Kahit Arangke Birds, meron pa rin pagkakataong maging magaling na ibon. Bali, anong taon ka, Sir, una nakatikim ng panalo? Bali, meron tayong beginner's luck kung tawagin eh. Kung naalala nyo, yung nilabang kong 6 na yon, may binili naman akong breeder. So pagkatapos kong bumili ng 6 sa Arangke, may nabili din akong isang pares na breeder. Ang binili ko lang doon is 600 pesos. Kumbaga yung breeder na yon, tawagin ko GP 600. Kasi nga 600 ko lang silang binili. Naglabas kagad sa akin ng second overall champion yun. Kaya medyo na beginner's luck tayo doon. Nandito pa yun, Sir, si GP6. Yung GP 600, wala na, kasi Paris yun. Apo. Ang natira na lang, yung GP hen ko, ito nga. Yung Paris ngayon ni Black Eagle. Ah, okay, yan pala yun. Yung GP hen, kasi nga hen na lang siya, biyak na yung Paris, wala na yung GP 600 kasi namatay yung Barako. Pero ito, tinagurihan ko siyang GP hen. Naglabas din sa akin to ng Tacloban finisher. Kaya medyo maganda-ganda rin yung pinapakita nitong Golden Pair hen ko na to. Tapos, yung pinaka nilabas niyang second overall champion, babae rin. Naglabas din yun ng Tacloban finisher. Oh, ayos. So, puro mga Tacloban yung nilalabas nila. At nung nanalo ako sa Summer Race way back 2018, possible first overall champion sana yon. Kaso dahil may kasama daw kaming one loop race, naging first overall yung entry sa one loop race. So, naging number 2 lang ako. Oh, so yung ano. Oh, sayang pero siguro hindi pa para sa atin. Ito guys, give credit natin yung line ng ibon ni Sir Nelson Chua. Imbrek Cross Crack 52. So ito kasi yung panahon na breed namin to, naglabas kagad ng super set winner. Kaya kung maalala nyo, wala pa tayong pangalawang lock sa taas. Dahil nanalo kami ng super set, pinatayo namin yung north lock namin. So ito yung naglabas ng super set winner namin. Ito pala yung... Nagpatayo ng lock. Hindi, lagi nyo lang gamit yan, Sir, pagdating sa breeding. Bali ito, nagbe-breed kami ngayon ng line breed for stock. Kasi parehas silang imbrek yung pinares ko din eh. So hindi pa laban, so nagtabi tayo ng pang stock niya for future use. Okay, yan, maraming salamat po, Sir Alan. Ito, may papakita pa si Sir Alan na kanyang mga ibang breeder. Ito guys, si Opal. So sa mga nanonood sa vlog ko, alam niyo naman kung bakit ko ipagmamalaki to si Opal. First overall champion to ng APR dito sa amin nung nakaraan lang na South. Kung tutuusin, dapat hindi ako mananalo. Kaso nagloko yung kalaban, yung kay Brother Ian Domingo. Dumapot na yung ibon niya dun sa malaking tangke. So kaloob talaga sa akin manalo ng first overall champion. So ito yung unang first overall champion ko guys na nilipad ko. Ang bloodline nito, yung kay Sir Nelson Chua, Babaero line, Alphonse. Cross dun kay Idol, Ramil Del Rosario na Opal line niya, na producer niya ng mga OLR winners din. So hindi nalalayo basta may dugong champion, pwede maglabas din talaga ng champion. Ito mga kaibon, no? Ganda pati ng kulay. Yan, Anong mga nakakot nan, Sir? Bali first overall champion lang siya.
Kumbaga tinigil ko na siya ng derby. Na fan race lang pala. Okay. So actually ito, hindi ko sana ilalaban kasi nga dahil off color siya. Nung panahon na nilaban ko siya, naghahabol siya sa Paris niya. Sobrang pasukin niya, kaya sabi ko, sige sali ko. Di ba, pag off color, halos ayaw natin tayaan kasi nga baka hindi magaling. Pero ito, nung panahon na yun, naghahabol siya, kaya sinali ko. Ayun, unang sali niya, panalo siya. Tapos nung nanalo ako ng first overall, meron pa ako isang ibon din na 8 overall. So kasabay niya, 2 ibon ko nagbabanggaan sa sa laban na yon. Tapos sir, ginawa mo ng breeder to. Nandito na siya sa breeder section natin. Nasubukan mo na sir sa breeding. Ngayon, yung mga anak niya, may mga kakulay yan sa taas, magiging panlaban natin ngayong norte. Congrats po Sir Alan. Sir Alan, ikaw po, paano mag-prepare ng mga breeder mo bago sila isa lang? So, meron ako nilabas na vlog tungkol sa breeding ko, nung nakaraang pang vlog yun. So, kung babalikan nyo yun, kasi mga gamot na ginamit ko doon, imported pa. So, ngayon, hindi ko na ginagamit kasi nung bumili ako ng gamot na yon, mga way back 2018. So, hindi ko sila ginagamit. Focus na lang ako ngayon kung ano yung available locally. Kung meron tayong mga pang-flashing na regular, tulad yan, Betracin, pwede kayo gumamit yan, T2S. So yun, bago tayo magsalang, flashing muna tayo ng ating mga breeder. Siyempre, panigo, at saka yung tawag doon, purga, matik yun. So kayo na lang bahala kung paano nyo sila bibigyan ng, ng schedule. Kasi siyempre, kasi pag sinabi kong ganito dapat, hindi. Magkaroon kayo ng sarili nyong diskarte kung paano nyo siya gagamitin. Tulad niyan, pagka-antibiotics, meron naman tayong tinatawag na prevention, 3 to 5 days. Pag treatment, nakalagay naman 5 to 7 days. So, siyempre, dahil hindi naman sila may sakit talaga, hanggang 3 to 5 days lang tayo. Tapos, pahinga ka ng 1 hanggang 2 araw, magpalit ka naman ng ibang antibiotic kasi maraming antibiotic, meron pang digestion, meron pang respiratory. At saka yung pinaka-importante, yun nga, flushing din yung deworming. Kumbaga pina-flush natin yung mga parasites sa katawan nila. Kasama na rin yung paligo, yung mga puto nila. Pina-flush din natin yung siyempre gamit yung ating pampaligo, yung mga malatayon, yung mga washout. At saka pag nakarinig kayo ng ivermectin, yung mabisa rin yun sa mga puto. Hindi lang sa ibon, pati sa mga aso. Umaalis talaga yung puto pagka ivermectin gamit nyo. Yun, maraming salamat po Sir Alan. Paano ka naman sir pumili nung pagpe-pairin mo na ibon? So yun, siyempre, pag tulad yan, yung meron akong kapartner, namimili siya ng mga ibon na magaganda. So, siyempre, pagka namili siya ng ibon, sinasabi niya sa akin yung mga achievement ng ibon na yon. Ako nang bahalang mag-isip na kung ano yung pwedeng nating ipares doon. So, hindi ako nagpe-pair ng long to short. Hindi ako nagpe-pair ng gano'n. Ang ginagawa kong pair, pag sprinter, kunyari, ito mga sprinter, sprint talagang pinapares ko sa kanya. Kasi ang laban niya is dun lang sa sprint. So mag-expect talaga tayo na maglalabas siya ng mabibilis talaga. Ngayon, kung mga takloban naman ang laban natin, nag-breed ako ng pang-takloban. Mga long distance. Kung takloban finisher o takloban clocker, o may mga champion ako ng takloban dyan na nabili, yun ang pinagpapares ko, mga long distance. Pagka mabilis. Pagka long distance, makunat siya na mabagal. Importante consistent, di bali mag 700 basta mag-clock. Kasi sa dulo naman ang naglalaban dyan kahit 600 lang sa takloban, minsan 500 pa nga Kaya importante mag-clock. Pagka mabilis, minsan nabubutas kagad. Yun ang problema. Yun, maraming salamat po Sir Alan. Sir Alan, pagdating po sa inakay, ano yung mga binibigay mo, yung mga YB natin? So dahil nga nagbebenta tayo ng mga supplements, makikita nyo sa mga vlogs natin, gumagamit tayo ng Gelliwang, Youngster's Treasure, Digestion, tsaka Calci Plus. So yung mga yon, siyempre mga victory products, yung subok na yon. Pero hindi ko rin naman pwede alisin yung mga Versilaga products tulad ng Ideal, mga number 1 din yan, mga tagal na natin ginagamit yan. Pero siyempre dahil medyo may kamahalan, hindi talaga advisable dun sa mga bagong pansir lang. So siyempre yung Gelliwang, priority yun sa mga breeder. Tapos meron tayo Youngster's Treasure, priority yun sa mga inakay. Tapos yun nga, yung mga digestion, panglaban din sa sa mga panlaban, pambigay sa mga panlaban natin kasama yung Calci Plus. So more on victory products tayo ngayon, ginagamit natin. Yun, maraming salamat po Sir Alan. Sir Alan, ikaw, anong may bibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na bibili nung gagawin na lang breeder? So siyempre, pagka bibili kayo, meron kayong budget, dumiretso na kayo sa mga matinding mga pansir. Kung kaya nyo bumili ng champion, doon na kayo bumili sa mga champion. Pero siyempre, hindi naman porket bumili kayo ng champion. Kunyari, tulad niya, may first overall ako dyan na binili din. Naglabas pa siya ng champion. Siyempre, hindi kagad ganon.
So huwag tayo mag-expect na pag bumili tayo ng champion, unang anak champion din. Walang ganun guys. Magkakaroon kayo ng trial and error kasi hanapan nyo pa ng kapares yan eh. So kung mali yung kapares nyo, hindi maganda yung nilalabas, o ikot lang. Bigyan nyo ng panahon, mga 1 taon, 2 taon, 3 taon. Pag hindi pa rin naglalabas na magaganda, tsaka nyo alisin o kaya palitan nyo ng kapamares. O kumbaga, makipag-swap kayo sa ibang champion, baka mabigat lang yung kamay nyo, hindi nyo mapa-champion yung mga anak. Pero huwag kayo magsasawa. Importante, masaya tayo nag-iipon. Kumbaga, pagka lumilipad na yung mga inakay natin o mga panlaban natin, matalo manalo, alam ko medyo hindi para sa lahat. Pero umuwi lang ipon, dapat maging masaya na tayo kasi napakahirap yung dinadanas nila. Makauwi lang sa mga loss natin. Yun, maraming salamat po Sir Alan. Ito, ipapasyal naman tayo ni Sir Alan sa kanyang Flyers look. Tara, let's go. Yun, shoutout sa inyo lahat mga kaibon. Maraming salamat sa patuloy suporta mga kaibon. At yun, meron ulit tayong pa-shoutout ngayon. Shoutout kay Boss Alex Lepitin at kay Boss JR Arabe. Shoutout din kay Boss Dondon Malirit at kay Calibre 45 Look. Shoutout din kay Team Talim and Salinas at Provinciano Po and Paulo ng Lucena. Shoutout din kay Beta Catlop at kay Sir Jason Manzano. At kay Boss Kael at kay Paring Kengkoy TV. At syempre shoutout din sa Team BAFC ng Batangas. Shoutout din sa Twin Brothers Look at kay Boss Shopee Kalapatids. Shoutout. Shoutout din kay RAJ Look at syempre sa Team Nietoy ng Kainta. At syempre shoutout din kay Boss KD Guevara at kay Boss Eric Vasquez. At shoutout din syempre sa tropang gugulong pero di susuko. Ayan, walang sukuan. Shoutout din kay Boss Jonel Capil at kay PG Look Panay Gulong. Let's go. Shoutout din kay Sir Joven Turina at shoutout sa Filipino Pigeon Racing Community sa Australia. Ayan, shoutout kay Sir Joe Chiong. Ayan, maraming salamat sa patuloy suportang lahat mga kaibon at abangan nyo yung part 2 yung napanood yung video. Tsaka sa mga gusto pang magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo dyan sa baba at syempre makiki-share na rin. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.